Gawdi mga idol. Meron na po sana akong isi-share na karanasan tungkol sa tunay na paniniwala mo sa Panginoon. Hindi na tungkol sa mga problema, mga pangyayari na nagaganap ngayon sa mundo natin, pati na rin sa karanasan sa kabuhay natin. Ako, nandito na po palagi sa bahay namin, nakaupo at nakahiga. Yun lang po yung tanging ginagawa ko. Pero sa iba, yun na po yung palaging malala nyo para sa isang gagaya ko po na PWD mga idol. Pero ma-share ko lang po ngayong araw na to kanina. Sanay na po ako tuwing bumangon ng umaga, nagpapabangon po ako kahit sino yung pamangkin ko or yung mga kapatid or mama ko. Tapos nasanay na rin ako na tuwing umaga uminom ako ng energy choco. Yun lang po kasi yung palagi kong madaling inumin. Kasi hindi ako masyadong always na kumakain tuwing umaga mga idol. At ngayong umaga nagpapatimpla ako kay mama na hindi pa umabot ng alas 8 bago siya umalis. Amising ako ng mga alas 7. Then nainom ko yun bago umalis si mama. Pagkatapos dumaan yung mga oras, lumipas yung mga oras habang nag-live ako sa TikTok at nanonood ng mga video sa newsfeed ng aking mga social media account at gumagawa din mga editing video tungkol sa aking mga content sa sarili o sa ibang bagay. May mga nakita ko sa social media na makuhanan ng mga inspiration sa buhay o yung hindi intentional na pamaraan sa social media. Kalipas yung oras, dumating ang kapatid ko na may dala ng pagkain, putong kamuting kahoy. Binigyan niya ako. Pasalamat po tayo sa lahat ng mga dumating, sa lahat ng dahilan na may dumating sa ating na blessing at unang-unan sa Panginoong Diyos. Tapos nakabalot sa plastic mga idol at nilagay ko dito. Pinasirado ko yung plastic na maigi para hindi mapasok ng mga langgam ba. Yung langgam sa amin lumipad na yun. Tapos sa tuwing nagsaswipe ako, nanonood ng mga video habang naka-live. Na-in yung live ko kasi may time limit yung live sa TikTok na kailangan i-password para patuloy pa yun. Wala kasing nasi sa akin kasi natutulog siguro yung kapatid ko. Then, nararamdaman ko na yung gutom kasi kanina pa yung ininom ko na energy. Then, isa din yun sana yung tawag ko yung kapatid ko para makuha niya yung puto na nakabalot sa plastic. Kasi hindi ko kasi makuha kasi walang takas yung kamay ko. Tapos, hindi ko rin kayang buhatin na mag-isa. Pero hindi man gumising kasi natulog siguro pagkatapos ng online class. Then pagkatapos mga idol, try kong sinubukan na kunin po yung puto sa plastic kasi wala naman siguro mawala kung subukan natin. Wala tayong magagawa kung hindi natin kaya. Pero ang maganda nun, sinubukan natin. Unti-unti kong kinuha yung plastic na may puto. Ilang beses ko inulit kinuha mga idol. Hindi ko talaga siya mabuhat mga idol. Pero ako po ay grabe ka agresibo sa mga bagay na hindi ko po kayang magagawa kahit ano pa yung sitwasyon natin. Gawin lang po natin ang 100 times mga idol. Grabe naman hindi mo makukuha yan sa mga technique na alam mo. Then mga idol, siguro sa pang-6 o pang-7 beses ko na tinay nabuhatan yung plastic. Padandaan ko po yung kinukuha. Pabago-bago ng forma sa kamay hanggang insakto. Mahawakan ko siya. Then, dinandahan kong buhatin. Yung nakababa yung mga daliri ko nang mahigpit na hawak yung plastic na may puto. Hindi ko talaga siya mabuhat mga idol. Ang ginawa ko mga idol, sinibog ko yung plastic na may puto dito katabi sa may tail ko na may medyas. Then sinapuan ko yung ilalim ng plastic. Then pinasandal ko sa aking short sa pataas. Grabe yung manhid ng kamay ko noon mga idol. Gusto ko sanang bitawan yung plastic na may puto pero naisip ko sayang yung mga nasimulan at pinipaguran ko na hindi ko ituloy mga idol kaya nag-relax po ako at pinarelax ko yung kamay ko at pinabayaan ko yung kung gaano kabigat yung dala ko habang pikit ng aking mga mata at sinabi sa aking isipan na sana Lord, tulungan mo ako na mabuhat ko itong nais kong ginagawa. Yun po ako trusted na may paniniwala sa buong may kapal mo idol. At pagkatapos bumuka ng aking mga mata, pinagpatuloy ko yung ginagawa ko na binubuhat ko yung plastic na may puto. Parang may bagong lakas ba akong naramdaman mga idol. Bigla kong naiangat kaagad yung plastic na may puto.
nagpadandahan, baka mabitiwan ko. Kinagat ko yung plastic para matanggal yung nakabalot sa puto, mga idol. Dinadahan ko ng kinagat yung puto. Nakaangat na yung ulo ko nun, mga idol. Pagkatapos kong kagatin, medyo gumaan na yung puto kasi yung iba nasa bibig ko na. Madali akong dumuko, mga idol, para matulon ko yung pagkain. Muntik pa akong nabilaukan at hindi ko alam kung yun nasulipan ako, mga idol, at yun po yung ikamatay ko. Pero alam siguro ng Panginoon na hindi mangyayari sa akin yun. At nabilaukan ako, kinakain ko pa rin para malagyan ng gutom ng tiyan ko, mga idol ba. Tapos hindi ko na binitiwan yung pagkain, mga idol, na puto. Then kinagat ko ulit yung plastic para matanggal. Then sabay hawakan ko yung puto at plastic. Kunting sabit lang yung sa plastic sa pagkain ko. Tinapon ko papunta sa ibaba. At swerte mga idol at napasok sa trash can. Grabe, tinulungan talaga ako ng Panginoon. Then mga idol, naubos ko talaga yung kaya ako nagre-record ngayon para hindi para mag-amaze sa ginagawa ko or sumikat. Ang gusto ko lang ipaalam, mga idol, na walang magkakapantay sa paniniwala at sa pagtulong sa iyo ng Panginoon. Kung totoo ka lang talaga na manghingi ng tulong at naniniwala po kayo ng tunay. Alam ko basic lang po yung sinasabi ko, mga idol, at yung karanasan ko na sinasabi ko sa inyo ngayon, pero wala lang po yan sa mga karanasan na nandyan kayo sa labas o ano yung mga pinupuntahan nyo. Pero para sa akin is a true trusting Lord God. Maraming salamat. Ito po yung masasabi ko, mga idol. Ang pera po ay hindi po permanent na makakatulong sa atin. Mas ikakasama po natin yung pera, mga idol. Ang pera po, mga idol, para pang gasolina lang natin para magpatuloy sa buhay natin dito sa mundo. At yung kabutihan at buong puso na paniniwala, yun po ang Yahweh papunta sa Panginoon.